Sa Tagalog, sa Tagalog to. Tipan. Ayun. Sa Tagalog, ang panimula ng tipan. So, ito yung dito sa lesson na to ay pag-uusapan natin kung paano nag-umpisa yung tipan, ano ang ibig sabihin ng tipan, at itong lesson na to rin ay parang summary siya ng buong quarter kasi bago nga yung lesson natin for this quarter. At ito talaga ay nakapokus sa sa covenant sa buong quarter. Promises ng ating Panginoon sa atin. So itong week na to ay parang summary siya ng buong quarter at expect natin na in the next quarter kung anong mag-usapan natin ngayon ay mas i-detail din natin to, pag-usapan natin ng mas malawak in the coming quarter. So, yeah, overview lang mga kapatid sa lesson natin ay ang Diyos ay talagang nag-build siya or nag-create siya ng relationship between sa kanya at sa kanyang nilalang, which is kasama tayo doon, yung tao, importante. Gusto niya magkaroon ng relationship sa humanity. Sa ating unang magulang, siyempre meron silang relationship na nabuo. Ang problema nga lang ay noong nagkasala, yung relationship na yon ay medyo nagkaroon ng hadlang o nagkaroon ng gap. Kasi nagkasala tayo, lumayo tayo sa Panginoon. Pero ang napaganda noon, kapatid, ay ang Diyos pa rin ay siya yung naghahanap ng paraan upang maibalik yung relationship na yon, ma-establish uli. Kasi nga nabahiran siya. Kaya yun, siya naghanap ng paraan. At isa sa mga paraan nito ay yung covenant. Parang new covenant, sabi dito na upang mapanumbalik yung relationship na nasira sa kanya. At ang maganda nito, kapatid, ay ang covenant na to ay talagang meron siyang plano. Siya yung naghanap, siya yung lumapit, siya yung nangako. Of course, since ito ay covenant or tipan, so meron din tayong gagawin sa pangakong ito para matanggap naman natin din kung ano yung ibibigay niya, anong kapalit doon sa kanyang ipinangako. Okay, so ang sabi sa lesson na ito, kapatid, kung i-define natin yung covenant, ay ang meaning na talaga, ang kasama sa meaning nito ay yung grace. So bakit siya grace? Dahil yun nga, siya yung unang naghanap sa tao, siya yung lumapit sa tao, at siya yung gumawa ng paraan na magkaroon nga ng tipan nito, may mabuo ang covenant na ito. Pero kung titingnan mo naman sa Hebrew na pagka-translate or Hebrew na salita, ang ibig sabihin doon, ang salita doon na to covenant, ibig sabihin sa Hebrew ay berit. So, which is kung titingnan mo yung ibig sabihin ay naka-emphasize siya doon sa God's pre-initiative in saving humankind. So, initiative talaga ng Panginoon, na libre lang na initiative niya na pinigay sa atin upang tayo nga ay mailigtas. Mailigtas saan? Doon sa kamatayan. Kasi nung nagkasala nga tayo na nasira yung relationship na binuo niya nung una, after the creation or during creation ng ating mga magulang, nasira ito. So siya ay gumawa ng paraan upang tayo ay masave or maibalik nga yung relationship ng humankind. So kaya yun yung covenant na talagang napakaganda, di ba, na libre na niyang binigay, siya pa yung nag-initiate, di ba? Hindi ang tao ang nag-initiate, kundi ang ating Panginoon. At siya pa yung nagbigay ng paraan. So nung unang panahon or sa panahon nila ng ating mga patriarch, binigay yung covenant upang sana ay
parang ma-worship nila ang Diyos, na upang magawan ng paraan na ang i-worship nila, ang papupurihan nila ay yung tunay na Diyos lang. So yun yung sabi ng Panginoon, di ba? Kaya nga sa covenant ay basta kayo ay magsasampalataya sa akin, kayo ay mananatili sa akin. Yun yung pangako niya kay Abraham, pagpapalain sila. So yun yung covenant na binigay niya, na para makilala talaga ng tao na meron lang iisang Diyos, yung tunay na Diyos, at yun lang ang isi-serve nila. So kung magsi-serve sila ng iba ay merong hindi mabuting mangyayari sa kanila, or hindi sila mawawala sa kanila yung proteksyon ng Panginoon. Okay, baka meron kayong gustong idagdag sa covenant, ibig sabihin ng covenant. So tingin niyo, kapatid. No, naririnig po ba ako? Okay, tuloy natin ha. So ano nangyari? At bumalik. So ang memory text natin sa umagang ito, ang key text natin ay anong sabi dito? Balik ako na. Exodus chapter 19 verse 5. So ito nga yung sinabi niya, covenant niya sa noong unang panahon ng Exodus ay, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people, all the earth is mine. So yun yung covenant na sinabi niya, na as long as kayo ay sumunod at mananatili sa covenant na ito, ay talagang magiging kakaiba. Treasure nga sila, di ba? Kakaiba sa lahat ng tao. At pagpapalain sila kasi nga ang Diyos naman ang may-ari ng lahat ng bagay. So napakagandang covenant yan na ibinigay ng Panginoon sa panahon nila, at ito rin po ay applicable pa rin sa panahon natin ngayon. So diretso tayo. So siguro po ako sa tatlong item na ito, tatlong points na ito. So, yun nga, basics ng covenant, covenant na binigay niya sa ating mga patriarka. So, dalawa dito, kay Abraham at kay Moses. At ano naman yung new covenant? So, bakit may new covenant? Ano pinagkaiba nun sa covenant na binigay niya doon sa mga patriarchs? So, ito, nabanggit ko na to kanina, kung ano yung covenant. So, covenant, kapatid, ay parang ano yan sabi nga dito ay testament or last will. So, pag sinabi nating gagawa ka ng last will and testament, ano yan parang pag ikaw ay mayamang tao, tapos marami kang ari-arian, doon mo ilalagay kung paano mo hahatiin yung iyong ari-arian. Parang ganun yun, di ba, sa panahon natin ngayon, or sa mga mayayaman. So, ang sabi pa dito ay pag last will ay walang karapatan tayo sa isang bagay, pero dahil sa last will ay bibigyan ng karapatan. So ganun yun pag ikaw mayaman, kahit hindi mo kaano-ano yung tao, gusto mo siyang bigyan, sabihin mo sa last will mo na, okay, itong bahay at lupa kong ito na nagkakahalaga ng 5 milyon ay iiwan ko ito kay kay Sister Chai Chai. Kasi natuwa ako sa kanya, naging mabait siya sa akin. Ay wala siyang claim doon kasi hindi mo sila kano-ano. Pero since nilagay doon sa last will na yon, ay mapapasa kanya yon. So ganun ang ginawa ng ating Panginoon. Ang mas maganda sa ginawa ng Panginoon, kasi kahit hindi tayo karapat-dapat, ay binigyan pa rin tayo niya ng karapatan. So hindi katulad dito sa lupa sa mga tao na bibigyan mo lang ng mana yung taong medyo natutuwa ka kahit hindi mo kamag-anak.
ito, mabait to, nakita ko parang mabait tong taong to, bibigyan ko to ng mana kahit di ko kaano-ano. So, ganun tayo. Pag hindi mo gusto, siyempre, bibigyan mo kaya ng mana? Hindi, di ba? Kasi hindi mo gusto eh. Ayoko sa taong yan, ba't ko bibigyan ng mana? Kahit anak mo pa nga, pag hindi mo gusto, eh, bibigyan mo lang ng kung ano yung nasa batas, karapatan niya. Pero hindi mo siya bibigyan ng napakarami. Hindi katulad ng ating Panginoon na kahit tayo hindi karapat-dapat magmana sa Kanya, hindi tayo dapat na bigyan ng last will o bigyan ng anumang mga pabuya ng Panginoon kasi tayo na yung lumayo sa Kanya, tayo na yung nagkasala. Pero siya pa rin ay nagbigay. Siya pa rin ang gumawa ng paraan. Siya pa nag-initiate, di ba? Siya pa yung uh, gumawa ng paraan para tayo ay bigyan ng testament na ito, ng pangako na ito. Na kung titingnan natin, ang gagawin natin mga kapatid ay napakasimple lang. Ang pagsunod lang sa Kanya. So, yun. Napakaganda, di ba, na kahit hindi tayo karapat-dapat ay binigyan niya tayo ng karapatan na maging bahagi sa testament na ito. So, ano nasabi dito? Ito ay ginagamit ng tao. So, yung covenant ay, familiar naman sa term na yan. Ginagamit ng mga tao yan kung mayroon kayong kontrata sa bawat isa. Pero sa Bible ay talagang ginagamit ito sa kontrata ng Diyos, ng covenant ng Diyos sa kanang tao. Okay. So, ito, yung covenants, meron na siyang tatlong elemento. Ano yun? So, yung pangako, dito, pangako ng Diyos. Hindi lang siya basta nangako, di ba, with an oath pa. Pag oath, talagang ano yan, malalim na pangako talagang. Ano pinagkaiba ng promises sa oath? Meron ba? Meron, di ba? Pag promise lang, simpleng salita lang. O sige, ganito gagawin ko. Pero pag oath, talagang nangako siya sa kanyang kapangyarihan na gagawin niya ito, mangyayari ito. Diba? Kung sa panahon natin ngayon, talagang documented yan. Siguro notarized yan pag sinabing oath. Kaysa promise lang, puro salita lang. Pero Panginoon, nangako siya na mayroong oath, may kasamang oath. Tapos pangalawa ay mayroong obligation, di ba? So ito yung obligation sa part natin ay ano lang, obedience lang. So ito lang yung gagawin natin, napakasimple daw, hindi tayo gagawa ng kakaiba, kundi sumunod lang, di ba? Kung susunod tayo sa sinabi ng Panginoon, wala naman talaga tayong gagawin. Kasi sabi niya, huwag kang gagawa ng ganito, ng ibang Diyos, di ba? Mong aanyuhan. So wala kang gagawin kung susundin mo siya. So, ibig sabihin, wala tayong gagawin. Huwag kang magnanakaw. Wala tayong gagawin. Huwag kang papatay. Wala tayong gagawin, mga kapatid. Kundi talagang susundin lang siya kung tutuusin. Kaya napakaganda ng covenant na to. Hindi katulad ng ibang mga covenant na papasukin natin sa mundong ito na magpapakahirap tayo na gagawin, di ba? Pag nag-sign ka ng contract sa trabaho, may covenant yan. So, magtatrabaho ka ng 6 days or 5 days a week para bibigyan ka ng sweldo ng iyong amo, di ba? At hindi lang basta ang trabaho yun, kundi talagang dibdibang trabaho yun. So, ganun ang covenant sa mundong ito. Sa Panginoon ay, at ang pinagkaiba pa nito, kapatid, so, ano ba, pagtatrabaho nga daw. Speaking of pagtatrabaho, tayo yung mag-apply ng trabaho. Tayo yung punta doon, ipuprove natin yung sarili natin na karapat-dapat tayo, idadala rin mga credentials natin, bago tayo papipirmahin ng kontrata, katakot-takot na interview pa. Ganun, di ba? Yung covenant sa pagtatrabaho. Pero sa Panginoon, baliktad. Siya yung naghanap sa atin. Siya yung lumapit sa tao na para mabuo itong covenant na to. At sinabi lang niya na ang gagawin niyo is maging obedient lang. At yung obedience na yan ay may papakita natin sa pagsunod sa kanyang mga kagustuhan, sa kanyang kautusan. At ang pangatlo ay ano dito? So, tinupad ng Panginoon, itong maganda. Talagang itong kapalit, di ba? Na pag sinabi ng ating Panginoon, ito yung oath na sinabi niya, ito yung oath na sinasabi dito na siya ay nanumpa na
gagawin niya, ipupulfill niya yung kanyang plano na tayo ay iligtas. At ang kaligtasan nga ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong si Jesus Christ. So yung plan of salvation, umpisa pa lang nung si Adan at si Eve ay nagkasala, doon pa lang ay ginawa na yung covenant din na to, pinakita sa kanila. Sa panahon ng mga Israelites, bagaman wala pa si Jesus Christ noon, pero sa pamamagitan ng pag-o-offering nila, doon nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng covenant. Dahil sa pamamagitan ng kanilang mga offering, sa pamamagitan ng mga lamb sacrifice na nag-shadow or nagre-represent sa buhay ng ating Panginoon, naiintindihan nila mayroong someone na dadating na siyang magpupulfill ng obligation naman ng Panginoon doon sa covenant na yon. Kung tayo ay susunod sa kanya, so yung plan of salvation ay matatanggap natin or yung salvation na yan ay marireceive natin yan. Okay, so di ko lang kapatid, may dagdag ba kayo? Baka meron kayong gustong idagdag si Brother Ken or si Brother Janjan. Comment, meron kayong gustong idagdag sa lesson natin. Titingnan ko dito kung sino mga nandito. Si Brother Red, kung nandiyan siya, free po tayo mag-comment ha. Free po tayo magdagdag. So, yun nga, tatlong elements ng covenant, which is very important na maintindihan natin. So, ang part talaga natin mga kapatid is yung pagsunod sa ating Panginoon. So, ito, napag-usapan na natin to. Dito tayo sa sunod. Okay, so ano yung covenant ng Panginoon sa panahon ng mga patriarchs? So unahin natin yung sa Exodus. Anong sabi niya doon sa una muna siguro yung sa Exodus, ang sabi niya dito ay ipangako niya kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. So sa Exodus 6:2-4, anong sabi niya dito? I am the Lord, I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but my name, Lord, I was not known to them. So talagang hindi nila kilala ang Panginoon, pero siya ay nagpakita. Siya ay nagpakilala. So ganun nga, di ba? Ganun kabuti ang ating Panginoon na kahit hindi natin siya kinikilala or kahit tayo ay lumayo sa Kanya, siya na mismo yung lumalapit sa atin. Napaka buti ng ating Panginoon. So ano sabi niya? I have also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land their pilgrimage which they were stranger. So yun yung pangako ng Panginoon kay Abraham. So kapatid, sa lesson natin napaka talaga ni Abraham, kasi sabi ko nga dito na nagle-lesson kami sa worship ay si Abraham hindi naman siya mahirap, hindi siya naghihirap doon sa lugar kung saan siya nakatira, doon sa bayan talaga nila. Siya ay mayaman. I mean, mayaman siya, hindi siya naghihirap na kaya sa tinawag ng ating Panginoon. At saka ang maganda pa doon is nandun siya sa kasama niya yung kanyang family, di ba? Kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kalahi, mga kapatid. So, nandun, okay yung kanyang kalagayan nung siya ay tinawag ng ating Panginoon. Pero nung sinabihan siya na bibigyan kita ng covenant, papupuntahin kita sa isang lugar at doon ay pagpapalain kita, magiging dakila ang iyong pangalan at yung mga tao ay mabibless sa pangalan mo o dahil sa iyo. So, yun yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Kung si Abraham ay walang pananampalataya, hindi siya alis doon kasi bakit pa ako pupunta sa lugar na hindi ko alam, na hindi
Hindi ako pamilyar. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Hindi ko kilala mga tao doon. 'Di ba? So siguro marami siyang question or magrereklamo siya na hindi siya pupunta doon kasi hindi naman siya naghihirap eh. 'Di ba? Siguro tayo pupunta tayo sa lugar na tingin natin na meron tayong mapapala doon. Alam natin na mas mapabuti yung mapabuti yung sitwasyon natin, 'di ba? Lilipat ka ng tahanan, siyempre para alam mo na pag pupunta ka doon, mapapaganda yung iyong sitwasyon or talagang sigurado ka na mayroong mabuting mangyayari sa'yo. Pero kay Abraham, hindi niya alam kasi pa naman niya napuntahan yung lugar na yon. Saka malayo yung lugar na yon, hindi niya kilala, di ba? Di katulad sa atin ngayon, minsan pumupunta sa ibang lugar, di ba? Pero alam natin na may kontrata tayo na ganito yung kikitain natin, ganito ibibigay ko sa iyo, libre lahat ganito. Talagang nakadetalye, alam na natin na ito, makukompute na natin kung ano yung makukuha natin kung pupunta tayo sa lugar na yon. Pero si Abraham wala namang ganung na detalye. Pero sinabi ng Panginoon, basta pagtiwala ka or susunod ka sa kanya, i-bless siya, magiging obedient siya. So si Abraham ay pumunta doon, nakipagsapalaran siya, buong pamilya niya at lahat ng nasakupan niya, di ba? Sinama niya. Kaya yun yung talaga masasabi nating pananampalataya. Kaya nga tinawag siyang father of faith. Kasi kung walang pananampalataya si Abraham, umpisa pa lang, hindi na siya pupunta doon. At saka sa journey ni Abraham, di ba, wala tayong masyadong makita na nagko-complain siya. Di katulad nung mga Israelites nung sila lumabas sa Egypt, napakaraming complaint. Pero si Abraham, di mo makikitaan ng pagko-complain sa ating Panginoon. Okay, next tayo. So yung covenant naman kay Noah. Ano bang sitwasyon mayroon kay Noah nung panahon ni Noah? Pwede bang hingin ko ng ano yun? Meron bang okay. Ano ang pinagkaiba ng sitwasyon ni Noah kay Abraham? Okay, sa panahon naman ni Noah, anong nangyari sa tao sa panahon ni Noah? Although nauna si Noah, 'di ba, kay Abraham. Pero ano ang nangyari, anong mayroong sitwasyon sa panahon kay Noah? So, sa panahon noon ay talagang yung tao ay medyo sumama na or hindi siguro medyo sumama. Talagang masama na yung ugali ng tao, nakalimutan na nilang Diyos. Kaya nga gusto ng Diyos na patayin na yung tao or talagang ubusin na siguro, lipulin na yung tao. Buti na lang ay mayroon pa siyang isang nakitang nakakalugod sa kanya. So ito nga ay si Noah. Si Noah ay pinangakuan din ng ating Panginoon. Gumawa ang Panginoon ng covenant kay Noah din. Ano sabi niya dito? But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons with thy wife, and thy sons' wives with thee. So ito yung pangako niya o covenant niya with Noah na ililigtas sila. So sinasabi niya kay Noah, di ba, kung anong gagawin niya sa mundo. Anong mangyayari. Tapos pero binigyan niya ng pangako si Noah na siya ay ililigtas pati yung kanyang family sa gagawin niya o sa pangyayaring ito. So napakaganda, kapatid, di ba, na pinangako siya ng Panginoon, pangako siya ng Panginoon na talaga siya ililigtas. At mga kapatid, merong mga kwento daw na meron na nagsasabi na hindi naman yun universal talaga yung ano na yun, yung flood na yun, kundi local lang. Pero mga kapatid, alam na natin sa Bible talagang sinasabi na ito ay worldwide at talagang sila lang yung nakaligtas. So
Yun yung napagandang pangako kay Noah na sila ay ililigtas ng Panginoon. At ito nga ay nangyari. Ito ay talagang tinupad ng Panginoon, di ba? Although si Noah ay talagang sinubok din yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, di ba? Kasi sa panahon nila noon ay wala namang ulan. So, paano magkakaroon ng baha or flood na ganun kalawak, di ba? So hindi maintindihan siguro ng mga tao. Kaya wala ring nananampalataya sa kanya kundi yung kanyang family lang. Pero kung isipin mo, napakalaki talaga rin ng pananampalataya ni Noah, 'di ba? Kasi hindi siya gagawa, 'di ba? Nagpakahirap siya ng 120 years na sundin ang Panginoon, pinapagawa sa kanya. At wala ring naniniwala sa kanya. So, ganun masusubok yung pananampalataya ng isang tao. At makikita natin na talagang si Noah ay nanampalataya at tapat naman yung Panginoon din na pa rin din yung kanyang pangako kay Noah na siya ay iligtas, 'di ba? So, napakaganda na ito yung mga situation, ito yung mga experience na iniwan sa atin na talaga ang Panginoon pag siya ay nakipag-covenant ay ibibigay niya yung kanyang pangako kung tayo ay susunod. Sabi nga doon sa kanina ay obedience. Tayo ay susunod sa kanya ay yung kanya pangako naman ay ibibigay niya sa atin. Hindi siya magdadalawang isip na ibigay sa atin, ipagkaloob sa atin. So, tingnan mo, ito sabi dito, kung hindi tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako, kahit ano man ang gawin ni Noah ay makakasama siya doon sa talagang mamamatay, malulunod. Pero napakabuti ng Panginoon, di ba? Ano lang ba yung ark na maliit? Di ba? Kung kumpara mo sa flood, gaano kalawak yung flood. Kung talagang hindi sila protektahan ng Panginoon, ay madaling masira yon. Diba? Isang bangga lang nun sa mga bato o matamaan lang yun ng mga kahoy. So, pwedeng lumubog yung barkong yun kung hindi sila talagang pinakuan ng Panginoon na sila iingatan. Di ba? Yung Titanic nga, napakatibay na barko, pinagmayabang nila, pero lumubog pa rin. So, ganun. Dahil sa protection pa rin ng Panginoon, dahil sa pagtupad niya sa kanyang pangako kay Noah, dahil si Noah ay naging matapat, ay naging safe sila. So, yan. Sabi dito, the word covenant itself implies an intention to honor what one says one will do. So, hindi talaga siya, baka sabihin nila, ano lang naman yan, haka-haka or hindi naman lang katotohanan. Pero, yun nga, sa mga experience ng mga patriarchs natin, talagang napatunayan nila mayroon tayong katibayan na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Kung tayo lang ay susunod sa kanya. So ito nga ang napakaganda, di ba, na pangako ng Panginoon. And I will bless them that bless thee. So kung tayo din, ito ay mangyayari din sa ating mga kapatid na kung tayo ay talagang maging masunurin sa ating Panginoon. Hindi lang naman to pangako kay Abraham eh. Ang pangako niya kay Abraham ay pangako din niya sa atin yan. Kung tayo ay susunodin katulad ni Abraham sa kanya. So tingnan mo, kung i-bless tayo ng ibang tao, i-bless ng Panginoon yung ibang tao kung tayo ay i-bless din niya. At ito pa, ayaw naman natin to pero pag i-course tayo, huwag tayong mag-alala. Hindi naman talaga lahat ng tao ay matutuwa sa atin. Yeah, we cannot please everyone. Ay Panginoon ang bahala sa kanya. Pero huwag naman siguro natin, hindi naman natin siguro gustuhin, di ba, na may mako-course dahil sa atin. Pero ganyan kaganda ang Panginoon ay ayaw niya tayong masaktan, ayaw niya tayong mapahamak. Kaya talagang poprotektahan tayo niya. Ganito lang kaganda yung kanyang pangako na nagpapatunay na tayo ay iingatan niya. At tayo pa nga ay magiging blessings din sa other, diba? Sa ibang sa kapaligiran natin. Saan tayo, kung tayo maging masunurin sa Panginoon, talagang tunay mga kapatid na tayo rin ay magiging blessings. Meron po ba kayong tanong, mga kapatid?
Parang sobrang tahimik ka. Di ko alam kung naririnig ako or hindi. Brother Janjan, baka meron kayong pwedeng idagdag dyan. Hello, happy Sabbath po. Sabat. Yan. Actually, malinaw naman po yung lesson natin na yung pakikipagtipan ng Diyos sa sangkatauhan, no? Actually gusto lang ma-establish ng Panginoon yung relationship na nawala nung nagkasala ang ating mga magulang. So gusto niyang nag-seek siya to establish that loving relationship by means of a new covenant. So nagbigay siya ng tipan at bagong tipan for the purpose na maibalik tayo sa kanya, 'di ba? Yung sa panahon nila yung sa panahon ng Noah, sa time na yon napakadaming yung mga tao dati nagiinuman, hindi na nila alam yung ginagawa nila, kung ano na lang ginagawa. Sa panahon din nila ni Moses, gusto nang bawiin ng Diyos yung kanyang bayan mula sa Egypt. So yun, pagkatapos ng nakuha, nakipagtipan, nagbigay ulit ng tipan, at muli ay nagkasala, no? So ngayon, nagbigay siya ng bagong tipan na yun ay isusulat niya sa ating puso na ating maisa sa buhay. So gusto lang ng Diyos, dahil di ba napakalaki ng grace na pinapakita ng Panginoon. Ilang beses na tayong nagkasala, ngunit ang kanyang grace ay lumalaki din para sa atin, no? Gusto niyang ma-establish ang relationship na nawala. Napakalaki po ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. So kaya ganyan po ang kalaki yung tipan na kanyang binigay sa atin. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat. Dyan. So totoo po yun na talagang ang Panginoon ay yung kanyang tipan nga ay grace yun. Isang paraan ng grace na pagpapakita ng kanyang grace sa atin, yung kanyang awa sa atin, yung pagmamahal niya sa atin. Kaya dinaan sa tipan. Mas maganda pa kapatid kasi pwede namang simpleng awa lang eh. Pero talagang ang Panginoon binigyan niya ng dating, di ba? Sa panahon natin ngayon kung titingnan mo, pwede tayong mangako sa kapwa natin na salita lang. Pero kung isusulat natin 'yan tapos ipapa-notarize pa natin, may bigat 'yon. Ganun ang Panginoon na pwede siyang mangako pero ginawa niya talaga itong tipan. Hindi lang basta pangako kundi talagang covenant. At tingnan mo kapatid, di ba? Nangako siya kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na sila ay magiging isang bansa or magiging dakila, magiging malaking bansa. Pero ilang taon silang naging alipin, naging slave sa Egypt. Matagal, di ba? Ilang taon ba sila doon? At doon sa Egypt, hindi natin masasabi na lahat sila doon ay sumusunod pa sa Panginoon, gumagawa pa ng gustuhan ng Panginoon kasi slave nga sila eh. Wala naman silang kung meron man silang karapatan ay limited siguro, di ba? Sunod-sunuran sila kung anong pinapagawa, pinapahirapan nga sila. Pero sabi ng Panginoon ay narinig niya yung kanilang paghihirap. Siguro sa nasunod sa Panginoon ay dumadaing pa rin sila. At ang Panginoon ay tapat na tinupad niya ang kanyang pangako kay Abraham na sila ay ililigtas. Sabi niya naalala niya yung kanyang pangako kay Abraham na magiging isang bansa sila. So,
kahit gaano katagal, or siguro sa Panginoon mabilis lang yan, pero sa atin kung 300 years yun silang naging alipin, napakatagal ng mga kapatid, di ba? Pero ang maganda dito is hindi nakakalimutan nga ng Panginoon yung kanyang pangako. So yun yung magandang bagay na bagaman sa atin minsan matagal, kaya siguro minsan sa atin, di ba, hindi tayo makapag-antay na isang linggo ko nang humiling sa Panginoon, parang hindi naman ako pinapakinggan ng Panginoon. Nangako siya na kung ako ay hihingi, magbibigay siya. Sa Bible, meron naman yan. Pero isang linggo lang pala tayo naghintay na nainip na tayo. So hindi ganun kapatid, dapat talaga tayo ay nagtiyaga. Tingnan natin yung kwento ng Israelites nung nasa Egypt sila, ilang taon silang naging alipin, di ba? Ilang generation din yung naghirap. Pero hindi sila nakakalimutan ng ating Panginoon. Inupad pa rin niya yung kanyang pangako na sila ay makalabas, sila ay palayain. Yung kay Noah naman, panahon ni Noah, ganun din. Hindi naman isang taon lang si Noah nag-antay sa katuparan ng pangako ng Panginoon, kundi 120 years yun, di ba? Matagal din. So siguro sa atin ngayon ay wag lang tayo mainip. Alam natin na may pangako ang Panginoon, huwag tayong magmadali. Baka hindi pa nga yan yung panahon na sasagutin tayo ng Panginoon o ibibigay ng Panginoon yung kanyang pangako sa atin. Kailangan na talaga nating mag-intay. Sabi niya doon ay obedience lang. Basta ang importante is magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. At darating, for sure, ang kanyang ibibigay niya ang kanyang mga pinapangako sa atin. Okay, hindi ko alam, Brother Ken, baka gusto may dagdag or Brother Red? Okay, kung wala pa, tuloy muna tayo. Sabat. Brother Red, sige. Karagdagan lang, Brother Ronald. Okay. Yun ngayon, sa covenant, sa lesson natin, yung covenant niyan, ilang beses ni-renew yan ng Panginoon dahil nga sa pag-ibig niya, di ba, sa humanity. Yung covenant kasi, kinukumpara siya sa yung first wedding, di ba, sa Eden, na pag sinabing iisa na talaga, di ba? Yung tao, yung tayong mga tao, di ba, ilang beses tayo nagkasala, pero ang Panginoon, lahat ginawa niya para ginawa niya lahat para maibalik tayo, di ba? Gusto niya ibalik yung, kasi magkasama yung law tsaka yung covenant, di ba? Kasi hindi tayo pwedeng makipagtipanan sa Panginoon kung wala tayong requirements. Ang pinaka-importante talaga sa covenant yung masunod yung requirements na yung tinatawag na law. Kaya ang Panginoon nung ang mga Israelites nasa Egypt, pinalabas niya talaga yon pagkatapos nakipagtipanan siya kay Moses. Tapos ngayon ibinigay niya sa pangutos. Yun yung pinaka-batayan na sila yung pinili. Sa panahon naman natin ngayon, nakita na din natin kung yung sakripisyo ng Panginoon, kung paano siya nakipagtipanan sa atin. Kaya dapat magpasalamat tayo na ibinuwis niya yung buhay niya para lang ulit tayo maibalik doon sa covenant na yon, na ang dapat lang natin gawin, suklian yung kanyang ginawang sakripisyo. Dahil yung Panginoon, hindi tayo hinayaan di ba? Kung sa pag-aasawa pa, tayo nagloko di ba? Kung hangga't maaari, hindi na nga tayo tatanggapin di ba? Kung literal lang siyempre, ikaw ba naman nagloko yung girlfriend mo, kaya kukunin mo pa ba, di ba? Hindi. Pero ang Panginoon, iba, di ba? Pero ang Panginoon, ibang klase, di ba? Kung iisipin natin, ibang klase, di ba? Ilang beses natin siya niloko, pero buhay pa yung ibinigay niya sa atin, di ba? Matindi na yung utang na loob natin sa kanya. Kaya ang hinihingi niya lang naman, di ba? Kompleto na nga Binigyan pa nga tayo ng biyaya di ba? Ng pagpapala, second chance pa. Yung iba niyan, kung sa atin yan, wala, bahala ka na sa buhay mo. Di ba? Diyos ako Pero ang Panginoon hindi. Di ba? Ang ginawa niya, ipinakita niya sa buong nilalang na itong mga taong to, iniibig ko to. Di ba? Ang gusto niya lang suklian yung pag-ibig niya, di ba?
na ibinigay niya sa atin na siya talaga yung pinili natin, di ba? Yun lang gusto niyang makita at saka maramdaman na ibigay natin yung choice na yung free, kasi free tayo eh. Kung kanino tayo pipili, di ba? Free tayo eh, simple lang, di ba? Yun lang dapat natin gawin, na ibigin siya, sundin yung kanyang kalooban na kung saan yun yung utos niya. Dahil pag sinunod natin yung utos niya, automatic yun, yung pakikipagtipanan na yun, magagawa natin yun sa buhay natin, na kasama natin yung Panginoon, na hindi tayo mahihiwalay. Dahil yun nga, sabi nga, di ba, sa Deuteronomy, hindi ko naman sabi yung text mo saan, may pagpapala sa susunod, may sumpa sa hindi susunod. Kaya pangako niya kay Abraham ngayon. Okay, so salamat Brother Ed. So napakaganda ng point niyo Brother Ed, na talagang ang Panginoon, hindi lang siya basta-basta nangangako, kundi meron talaga siyang ginawa. So sa lesson natin, mababasa din natin na ano bang ginawa niya, katulad nung sila ay nasa Egypt, di ba? Niligtas muna sila ng Panginoon. Pinalabas sila, pinalaya sila ng Panginoon. Pagkatapos nga nun sila pinalaya, ipinakita ng Panginoon kung ano yung kanyang gusto. Which is yun na nga yung kanyang karakter na binigay sa kanyang law. Pagkatapos nun, ay saka pa lang sila binigyan ng gawain na sundin, maging nasunurin sa kanyang sa kanyang law, sa kanyang mga commandments, di ba? So hindi niya sinabing, sige, sundin niyo muna ako bago ko kayo iligtas. Gumawa muna siya ng maganda, ng mabuti. Siya ang naunang gumawa, di ba? Niligtas sila, pinalaya sila, tapos saka sila sinabihan na ganito ang sundin niyo, at i-bless pa sila lalo. So ganun din sa panahon ni Jesus Christ, di ba? Iligtas muna, binigay mo na yung Jesus yung buhay niya sa atin. Tapos sa kanya saka tayo susunod din sa kanya. So talagang meron siyang ginagawa. Hindi pwede yung puro salita lang naman yan. Yung pagtao ang nangako, puro salita lang, tayo lang ang gagawa. Sige, gawin mo to, saka kita bibigyan ng reward, parang ganoon. Pero sa kanya, sa Diyos, siya muna ang unang gagawa. Saka tayo, niya bibigyan naman ng ating mga responsibilidad. Okay. So dito kapatid, maganda rin itong pinapakita ni Abraham sa lesson natin, di ba? Pinakita ni Abraham kung yung relationship between faith and works. So hindi pwedeng yung faith natin ay hindi magre-reflect yan sa ating buhay or sa ating mga gawa, di ba? Kasi pwedeng sabihin natin na may pananampalataya tayo. Kasi ang pananampalataya lang naman ang nakakapag-save. Hindi naman yung gawa natin. Pero hindi natin pwedeng ihiwalay ang dalawang ito. Kagaya ng ginawa ni Abraham, siya may pananampalataya umpisa pa lang. Pero ito ay pinatunayan niya sa kanyang gawa, di ba? Nung siya ay sinabihang lumakad, siya ay lumakad, sumunod sa Panginoon. At yung isa pang pagkakataon na talagang yun matinding pagsubok sa kanyang buhay ay yung ialay niya yung kanyang anak, di ba, na hiningi ng Panginoon. Si Abraham din ay sumunod. So yun yung gawa na nagpatunay or parang yun yung nag-seal ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, di ba, na kaya siya tinawag na Father of Faith. So ganun din sa ating mga kapatid, kung sasabihin natin may pananampalataya sa Panginoon, kailangan din makikita ito sa ating gawa, sa ating karakter, di ba? Sa ating pag-uugali, na kailangan makita na tayo may pagbabago, na tayo ay naging katulad ng ating Panginoon. Okay, di ko alam kung gaano pa kahaba yung oras natin. Tingnan ko lang parang may nag-cut dito, baka may comment kayo. Pwede rin po kayo mag-comment sa chat. Ayun, so 10 minuto na lang. Kung meron po kayong tanong, pwede po kayong magtanong sa chat, o kung meron din po kayong dagdag, ay pwede din po kayong magdagdag sa chat. Babasahin po natin yan. Okay, tuloy natin to.
na natin ito. So ito nga, di ba? Talagang niligtas muna tayo ng Panginoon bago siya magbigay ng something na gagawin din natin. So nga ito, di ba? Israelites, sinave muna niya, pinakawalan muna niya sa kanilang pagkaalipin at sa kanya binigyan yung kanyang law. At doon pa lang tayo na tayo ay susunod sa kanya. Doon ipapakita ng obedience. So nauna na yung kanyang ginagawa para sa atin. So parati siyang nauuna talaga. Ang Diyos parating nauuna sa atin. So di katulad ngayon na pag nagninegosyo ka ngayon, di ba, yung mga networking, ikaw muna magpapakahirap bago ka nila bibigyan. Parang ganon. Baliktad sa tao eh. Pero sa Diyos, siya muna ang nagsasacrifice una bago niya tayo bibigyan ng gawain natin. So, katulad nga rin kay Christ, di ba? Biniligtas din tayo ng Panginoon sa ating kasalanan at siya rin nga ay nagbigay sa atin ng nasundin din natin ang kanyang commandments. Okay, ito na yung New Covenant. So ano ba yung New Covenant? Ito ba talaga ay bago? Anong pinagkaiba nito doon sa covenant na ibinigay sa kina Abraham, kina Noah? Iba ba tong covenant na to? So sino pwede magdagdag? Anong pagkakaiba ng New Covenant? Okay, sa akin mga kapatid, ang pagkaintindi ko sa New Covenant actually is pareho lang naman siya. Same covenant naman ang Panginoon, hindi siya nagbabago ng kanyang salita, di ba? Pero yun nga, ang sabi ni Brother Red kanina, ang Panginoon, kahit ilang beses na niya sinasabi, ay inuulit-ulit niya. Hindi siya nagsasawa na ulit-ulitin sa atin. So umpisa, sinabi kay nag-covenant siya kay Noah, nag-covenant siya kay Abraham, nag-covenant siya kay Moses. Pero kung titingnan mo yung covenant na yun is same lang naman din ang content niya. So dito lang sa sabing New Covenant, ang maganda nito is di ba nung binigay yung covenant sa kanila after nung sa Mount Sinai ay talagang ano lang siya. Hindi nila na isa sa puso. Kumbaga nakakalimutan siguro, hindi na susunod. Kaya dito parang sinabi ng ating Panginoon sa Jeremiah ay saan na niya ilalagay? I will put my law in their minds and write them in their hearts, and I will be their God, and they shall be my alam ko kadugtong yan is they shall be my people. So ganun din naman ang sabi ng Panginoon kung ikukumpara mo yung mga text at tayo kaumpisa ay sabi din naman niya ay magiging people din, di ba? Si Abraham, si Moses, dito ganun din. Ang pagkakaiba lang nito ay in-emphasize na ng Panginoon na ang law na ito ay ilalagay sa ating mga puso at isipan. Kasi although nung una ay ganun din naman ang gustong iparating ng Panginoon na dapat yung obedient nga, di ba? Kailangan maging obedient tayo, masunurin tayo. Kaso lang, mas pinalawak lang ng Panginoon dito na dapat pala hindi lang pagiging masunurin lang sa yung word for word lang ba? I mean, literal lang na pagsunod. Kasi ganun ang nangyari sa Israelites na di ba nangyari sa kanila? Ano lang sila yung parang legalism lang. Wala sa puso at wala sa isip, di ba? Hindi sila nabago. Pero ang gusto ng Panginoon ay talagang ilagay sa puso at sa isip natin. Para kung ito ang kanyang mga karakter ng Panginoon o kanyang commandments ay nasa puso at isip na natin, ay talagang sasabi natin na tayo ay nabago na. Diba? Kasi automatic na yun eh. Ay, hindi ayaw ng Panginoon to. Hindi to align sa kagustuhan ng Panginoon. Diba? Pag meron kang gagawin. Hindi yung pagkatulad nung nakasulat lang na pwede mo makalimutan. Pero pag nasa buhay na natin yon, naisulat na ng Panginoon, ay talagang hindi na tayo hihiwalay. Okay, ito. God referred to himself as a husband to them. So ito na nga, di ba? Talagang
ang relasyon ng gusto ng Panginoon ay talagang malapit na relationship sa atin. Hindi yung malayong agwat, di ba? Hindi pag sinabi mong husband and wife, talagang ano yan, intimate yung relationship at nagkakakilanlan, di ba? Sabi nga nila, pag mag-asawa ay nagkakapareho na ng ugali. So kung yung Panginoon ay tatanggapin natin bilang ating husband, ay yung ugali din natin ay maging katulad niya. Di ba? Sabi pa nga ay magiging magkakamukha na rin yung asawa dahil parati silang magkasama. So, ganon din yung expectation natin mga kapatid na dapat ay maging kaugali natin ng Panginoon, magiging kamukha pa, di ba? Kaya nga, sinasabi niya dito isusulat yung kanyang law sa ating mga puso, ay ito yung ibig sabihin na naging kapareho na tayo kay Jesus, yung karakter natin naging kapareho na sa Kanya dahil sa ating malalim na ugnayan sa Kanya, relationship sa Kanya. At napakaganda kapatid na siya ay magiging Diyos natin at tayo magiging people niya, di ba? Isipin mo, Diyos na makapangyarihan sa lahat, yun yung nagiging Diyos natin. Di ba? Masaya na nga tayo pag tayo ay dito sa mundo, pag tayo ay nakahanap ng trabaho na malaking kumpanya. Di ba? Parang saya na natin. Parang proud na proud tayo na ang laki ng kumpanya ko. Parang nakasandal tayo sa bagaman pwede tayong matanggal anytime, di ba? Yung kumpanya pwede malugi anytime, pwedeng mawala anytime. Pero dito, Panginoon yung nagsabi na siya magiging Diyos natin. Mas matindi ito kapatid na dapat ma-realize natin na meron pala tayong sinasandalan na mas makapangyarihan, mas malaki, mas mapagkakatiwalaan. So hindi dapat tayo mag-alala. Importante lang is gawin natin yung part natin doon sa covenant na siya pa yung nag-initiate sa atin. So yung covenant nga sinasabi niya, hindi lang to legal binding agreement, di ba? Hindi lang to contractual na makamundo, kundi talagang mas malalim ang kanyang ibinibigay sa atin. Isipin mo kapatid, ang ibibigay niya sa atin ay buhay na walang hanggan, di ba? Walang makapagbigay niyan dito sa mundo. Ang buhay sa mundo ay temporary lang, mapapasaya tayo ng kapwa natin. Pero ilang years lang natin yan may enjoy, di ba? Pero sa Panginoon ay habang buhay na relationship sa Kanya. At ang gagawin lang natin ay maging obedient sa Kanya. So, ito nga, sa covenant dito, ano sabi ito? There are elements of both grace and obedience. So, grace ang binigay ng ating Panginoon sa atin dahil naawa siya sa atin, nahabag siya sa atin, at mahal tayo ng ating Panginoon na kahit tayo ay paulit-ulit na lumalayo sa Kanya, pero nandun pa rin siya paulit-ulit din na nag-aalok sa atin. At ang part naman natin is obedient. Diba? Obedience lang sa ating Panginoon. Yun lang talaga. Napakaganda, sabi dito, di ba, na the people simply obey Him. So, simple lang na pagsunod, di ba? Simpleng pagsunod lang. Kahit nga mga magulang natin, kung tayo simpleng susunod lang sa mga sinasabi ng ating mga magulang, talagang matutuwa siya. Matutuwa yung magulang natin, di ba? At kung anumang hilingin natin sa kanila ay bibigay niya dahil masunurin tayo. Ganon din ating Panginoon. Simpleng obedient lang ang hinihingi niya sa atin at ibibigay niya yung kanyang pangako doon sa kanyang covenant. So, muli dito sinasabi dito ay this capture the essence of the covenant the Lord seeks with His people. So ito lang talaga kapatid ang hinahanap niya sa atin, na tayo ay maging obedient sa Kanya, magtiwala sa Kanya ng tapat, ng lubos. So since wala tayong oras kapatid, so ito na siguro yung final natin. So the great law of love revealed in Eden. So doon pa lang, di ba? Sa Eden, pinakita na yung law of love. So love talaga. Love, creation yung law ng ating Panginoon. Which is hindi lang siguro masyadong naintindihan. Kaya ibinigay nga ito sa Sinai, di ba? Sinulat siya kasi baka nakalimutan ng tao. Kaya isinulat ng Panginoon. At sa huli mga kapatid, hindi pa rin ito nasunod eh.
yung ibinigay doon sa Sinai. Kaya sa huli mga kapatid, ang gusto niya ay ilagay na nga sa ating mga puso at isipan. Kaya mga kapatid, pagdating ng panahon, pag tayo ay kasama na ng Panginoon, pag tayo nasa langit na mga kapatid, talagang itong kanyang law ay nasa puso at isipan na natin. Kaya sa langit ay talagang doon ay wala nang kasalanan, di ba? Kasi ibig sabihin nun, yung kanyang law, ang kanyang covenant ay naisulat na po sa puso at isipan natin. So siguro, dapat siguro yung mga taong maliligtas mga kapatid ay iniisip ko, ito yung mga taong talagang nasabi nating nasulat na yung doon ng Panginoon sa puso. Diba? Kasi yun eh. Pagdating sa langit, yun eh, nakasulat na. So dito pa lang sa lupa, mas pag ikaw ay naligtas, yun na yung umpisa na naisulat mo na. Hanggat hindi natin naisusulat to, hanggat hindi natin naisa kabuhayan nga, ay baka hindi tayo makasama doon sa maninirahan sa langit mga kapatid. So yun yung key eh. Obey tayo sa Panginoon at sa pamagitan natin ng consistent na pagsunod sa Kanya ay yung Kanyang law, itong sinabi niyang isusulat sa ating isipan natin, ay mangyayari ito. At ito na nga ang magdadala sa atin doon sa langit na bayan. So love for God, for His glory, and love for fallen humanity brought Jesus to earth to suffer and to die. Love talaga, lahat, di ba? Pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos sa atin, pag-ibig ni Jesus sa Diyos na gusto niya sundin ito na bagaman buhay niya nakataya, di ba? So ang pag-ibig ng Diyos sa tao na kahit nagkasala, so yun yung dahilan kung bakit nagdesisyon ang kadyusan, di ba? Na ang Diyos ay mag-suffer din or siya ay magbibigay ng buhay sa atin. Siya ang magliligtas sa atin na kinakailangan isang Diyos ay mamatay para lang bayaran yung kasalanan natin. So napaka amazing, napaka wonderful na pag-ibig, di ba? Na grace na ibinigay ng ating Panginoon na willing siya o talagang buhay niya ang kanyang naging kapalit para tayo ay maibalik sa ating Panginoon. So siguro last word kung meron kayo. Dagdag. Meron pa bang oras? 1 minute? Tag 1 minute tayo or yung kapatid? Sige, kung wala na, yun kapatid, mas madadagdagan pa tong explanation nito kapatid sa promises ng ating Panginoon, sa covenant ng ating Panginoon. Ay lagpas na daw pala sa mga next na study, pero ang napakaganda dito mga kapatid ay siya ay nagbigay ng covenant na with grace. Siya yung naghanap sa atin, siya yung nagsumikap na gumawa ng covenant, hinanap tayo at siya yung nangako pa siya, pinangako niya, pinatunayan niya or talagang pinagtibay niya ang kanyang promises sa atin at ang kailangan lang natin gawin ay sundin siya. At tayo ay magiging kanyang people. Tayo ay magiging nation niya, tayo pagpapalain niya, at tayo rin ay magiging pagpapala sa mga kapaligid sa atin. So napakagandang isipin kapatid kung tayo, di ba, ay magiging pagpapala, di ba? Sa simpleng pagsunod natin sa Panginoon, magiging blessings din tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. So yun lang po kapatid, maraming salamat at pisala.